was really inspired by a certain event or moment. Pero may isa sa galing sa screen kanina, nagpa-picture sa akin and sinabi sa akin, taga Zamboanga po ako. And kung ano po yung napunod ko kanina, parang naranasan ko kasi yung Zamboanga siege. It's not based on that, but that's how realistic yung goal namin lahat from the directors, the creative team is gawin siya as realistic as possible. Kaya para i-comment sa akin kanina, kumbaga naramdaman ko na ginawa namin, may ginawa kami tama. Nice, thanks, Jeff. Ako ay isang Muslim datu na medyo siya yung nag-aalaga, may responsibilidad sa isang komunidad, no? Ng mga mangingisda, basically ang trabaho nila. At yun, hindi ko magsasabi na huwag di tayo magkukwento. Pero may dadagdag ko lang kanina yung sinabi din ni Gerald, meron din lumapit sa akin kanina after the show na taga Marawi naman. And sinabi niya na yung naranasan niya sa Marawi parang ganun din. So in other words, it seems like, of course, sabi ko nga, nakipagkonsulta ako sa mga kaibigan ng Muslim kasi hindi pwedeng baka ako ano ang bawal, ano ang hindi bawal, di ba? May kailangan malaman natin yun. So, yun. Basically, that's the story. No? It's a story of family, it's a story of love of country, it's a story of morality and law, you know. At bagay na bagay po sa nangyayari natin ngayon dito sa ating bansa. Napapanahon talaga. Tita Susan, thank you, Tito Jaime. Your role, please. Hi, MJ. As sabi nga ni Miss JRP, wala po akong sakit dito, MJ. Wala akong sakit. I know, I had to clarify. Pero ako nagkagamot ng sakit. Ako po, ang role ko po dito ay si Dr. Teresa Reyes. Ako po ang nanay ni Richard Di Marcos na masyado magpagmahal pero nagre-recover pa o hindi pa siya nakaka-recover sa trauma ng pagkawala ng kanyang isa pang anak. Yun po. Okay, Direk Bobot, what is your role here in Blood vs. Judy? Ang role ko dito, parang magkaibigan kami ni Dato Roman. Ako naman si Omar, parang leader sa isang community ng mga Muslim dito sa Manila. Okay. So yun, parang magkaibigan kami. So mahirap talaga magkwento, pero mabilis ang istorya. Pero yun yung role ko. Pero Direk Bobot, like Tito Jaime, nag-ano ka rin, parang consult your friends, mga ganyan, Yeah, research. oo. Tsaka nakaka-relate ako dito kasi back in the 70s, isa ako sa nag-entertain sa Sulu. 500 meters away yung laban. So parang ceasefire lang muna. Nasa Paxol yung mga sundalo, nagsishow kami. Tapos there was a time na nagkagulo, sabay mag-sakay kami ng helicopter. Talagang nagpa-uso kami para hindi kami tamaan. So, yeah, nakaka-relate ako. Ang dami kong inuwing bala ng kanya nung araw eh. First-hand experience na yan, no? Yeah. Being in the middle of... Nandun ako sa Siit, sa Sibaluwin, sa Sulu. Kaya nakaka-relate ako dito. Marami akong kaibigang Muslim, kaya siyempre marami din akong pinausap. Bago nga ako magpunta rin, bago nga ako mag-taping, madalas ako sa Green Hills na daming pinakausap ng Muslim, marami akong barkada. So yun ha, okay. Thank you, Direk Bobot. Romel? Yes, ako po si Director Emil Azuelo dito. Ako ang head ng Special Investigations Division. At nasa kamay ko, nasa ilalim ng mga kamay ko itong mga bida. Si Bella, si Richard and si Baron. Okay. Sa madalit salita, mabait ako sa kanila dito. Gagawin ni Director Azuelo yung lahat para lang mailigtas yung sarili niya. Okay ba yun? Well, panoorin niyo po. Maganda yung takbo niya kasi sa nangyayari ngayon na pag-uusapan niya tungkol sa gobyerno, sa nangyayari dito sa bayan natin. So ako bilang naging lingkod bayan na rin, ano? So I guess makikita natin dito na gagawin ng isang nagtatrabaho sa gobyerno ang lahat para lang mapanatili siya doon sa kanyang kinalalagyan at makamtan man sa lahat
yung biyaya na manggagaling sa gobyerno. Ah. So maganda po, napakagandang character. And binabati ko rin po pala ang aking mga kapwa Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil itong palabas na to ay maraming maipapakita na matagal nang inaabangan ng mga kapwa naming Muslim. Dahil madalas na ilalagay sa hindi magandang katayuan yung mga kababayan nating Muslim dahil kulang po sa impormasyon. Yun. Kaya sa palabas na ito, palagay ko ay maraming maipapakita na karagdagang kaalaman pagdating po sa ating mga kapatid na Muslim. Alright. Thank you, Roman. Maraming salamat. Let's go to Baron this time. Baron, ano ang role mo dito? So yeah, ako si SPO4 Felix Domingo. Masasabi ko lang short and sweet. Kumbaga ako yung posporo na magsisimula ng gulo. Ako yung dahilan kung isa sa mga dahilan kung bakit magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Okay. Ikaw ang conflict starter, ha? Fire starter. Alright. Thanks, Baron. Barbie, what's your role? I play the role of Jamila. Si Jamila po ay isang Muslim din. Kapatid niya po si Jalil, which is si Gerald, and anak din po ako ni Datu Raman. Si Jamila po ay isang napakabuting anak at kapatid. Mapagmahal siya, lalo po sa mga bata. Tinuturuan niya yung mga bata, kinagamot niya kung sino yung may sakit or yung may sugat sa community. Alright. Thank you, Barbie. Bella. Ayan, ako naman ay play Agent Lara Reyes. So, boss ako dito ni Richard. Muntik na maging Lara Croft, ha? Muntik na. Muntik Sa na. mga ibang eksena, papunta na doon. Nakita ko kasi yung mga eksena mo, nung movie si Cathy Zambales. Iba ka rin, ha? Oo, sumakit yung tuhod ko doon. Oo. So yan, I play Agent Lara Reyes. She's a very straight arrow, sometimes too straight. So, she follows rules. Yun minsan nga to a fault na. Yung parang sobra siyang by the book na kung sa blood versus duty, nasa duty side ako. So, what will she give up naman to I guess, protect her duty for the country? So right now, I guess we'll all see that unfold together. I think all our characters here are very beautiful kasi lahat kami, at some point in the show, we will always have choices. Yun nga, kung blood versus duty. Right now, my character's still on the duty side. Thank you, Bella. Char, ikaw, are you the blood or are you the Judy? Dito, and your character. Versus. Hindi. I play Agent Marcus Reyes. I think nasa, well, a little bit of blood, a little bit of duty si Marcus dito, but he's really obsessed with his duty as of this moment in the storyline. He's an agent. He's very passionate and obsessive with solving crimes and also helping his country, helping his men. And bigla na lang siya napunta sa isang sitwasyon ngayon na kung saan kinakailangan niyang i-solve ang sitwasyon na to kahit ano pang kapalit. So, yun. Sa malalaman niyo, mahirap magkwento pero direct, ikaw na lang. Okay. Thank you, Char. Thank you. Je, ikaw naman. Ako po si Jalil Abubakar, isang Moro na taga Zamboanga, isang tausog na Muslim. May nangyari po sa community namin na mga Muslim na hindi maganda. And sa pilitan, kailangan pong ay lumaban at protektahan ang mga kapang Muslim ko. And doon po nag-start yung gulo, yung miscommunication, yung disaster ng kwento. So, week 1 pa lang, kaya hindi po talaga pwedeng palampasin. From day 1, kailangan talaga panurin because we promise you sobrang jam-packed at napakalalim po ng kwento. You know, we are taking on something very sensitive, pero we take it with full responsibility. Itong pagganap ko kay Jalil ay isa sa
kung hindi pinaka-dream role ko because bata pa lang, taga Mindanao kasi ako, so it's very close to my heart. Fun fact, yung character ko is named after my assistant na isang Maranao na Muslim na si Jalil. It just shows how close the JRB family and production is kasi talagang kilala rin nila si Jalil and they named him after him. Nag-start kami ng taping, sumakto pa sa buwan ng Ramadan. And sinabayan ko rin siya, nag-fasting na rin ako. And yeah, like I said, we're taking on a very sensitive topic, pero minsan nga naging medyo makulit na rin ako sa creatives kasi I've been very exposed sa Muslim, sa kultura ng Muslim, bata pa lang ako. And I'm super thankful na sobrang collaborative and they really accept my vision and it's a family. Maniwala kayo, kung ano yung dito ngayon, hindi ba maging ganun kaganda kung hindi kami isang pamilya dito at naniniwala sa isa't isa. Alright, thank you, Jay.